Ano pong ibig sabihin ng the coming of God? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Ma'am Bernadette Andales and happy birthday din po kay brother or pastor Rusty Kiambao. Hello po sa inyo. Ngayon po, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa patungkol kay Propeta Micah. So, sino po ba si Propeta Micah? He's a prophet from Moreshet in Judah. Kasabayan po siya ni Isaiah and Hosea. So, ano po ang ibig sabihin ng Micah? Who is like Yahweh? Kaya po merong isang importanteng verse sa Book of Micah na who is like Yahweh, who is like the Lord. So, where did he prophesy? Saan po siya nagministeryo? Siya po ay nagministeryo sa Judah at ang kanyang prophecy ay patungkol sa pagbagsak ng Samaria, yung Northern Kingdom, at pagdidisiplina rin ng Diyos or judgment ng Diyos against Jerusalem. When did he prophesy? Siya po ay nagpropesiya sa panahon nila Haring Jotham, Ahaz, and Hezekiah, 700 taon bago pa ipanganak ang ating Panginoon Kristo. Ano po yung main message ng Micah? God judges covenant rebellion but promises restoration through the coming Messianic King. Yan, maganda yung dive deeper discussion natin patungkol dito patungkol po sa pagdating ng Messiah. Yun po yung isa sa pinaka-importanteng mensahe ni Prophet Micah. So ito po yung mga highlights. Fall of Samaria, covenant judgment, fall of Samaria, mga corrupt leaders, matindi yung corruption sa Northern Kingdom tsaka sa Southern Kingdom. At hinihingi ng Diyos na yung mga tao, nire-require niya no, sa Micah 6:8 na i-pursue nila yung justice. Kasi yung Diyos natin, Diyos ng hustisya. So, ibig sabihin, yung Diyos natin talaga may pakialam. Hindi lang sa mga individuals, kundi sa families, communities, and nations. Pati mga gobyerno, may pakialam ang Diyos. At ang isa sa importanteng mensahe ng Micah ay kung saan manggagaling ang Messiah sa Bethlehem. At diniscuss rin ni Micah yung vision niya about Messianic Kingdom and then restoration and pardoning grace. So ngayon po, dumako po tayo sa Micah chapter 1. The word of the Lord that came to Micah of Moreshet during the reigns of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, the vision he saw concerning Samaria and Jerusalem. So yung Samaria, ito po yung capital ng Northern Kingdom. Yung Jerusalem naman po, ito ang capital ng Southern Kingdom. Now, basahin po natin sa verse 3. Nakita niyo po, judgment against Samaria and Jerusalem. Meron pong paghatol, paghuhukom, or pagpaparusa sa Samaria at Jerusalem, sa Northern and Southern Kingdom. Pero tingnan niyo po yung umpisa ng verse 3. Sabi dito, look, the Lord is coming. Ibig sabihin, God is coming. From His dwelling place, He comes down and treads on the heights of the earth. Tapos sa verse 5 po, sabi dito, all this because of Jacob's transgression, because of the sins of the people of Israel. Ibig sabihin, yung coming of God, sa kontekstong ito ay pagdating ng Diyos upang hukuman yung kanyang bayan. Sa Tagalog po, sapagkat narito ang Panginoon ay dumarating mula sa kanyang dako at siya'y bababa at lalakad sa mataas na dako ng lupa at ang mga bundok ay matutunaw sa ilalim niya. So, very apocalyptic po ito, itong lengguwahe na ginagamit dito. Yung bundok dito na pag bumaba yung Diyos, tapos yung bundok matutunaw, may kinalaman po ito sa usually kasi yung mga cities nila, ini-establish nila sa ibabaw ng bundok. Parang Jerusalem, city on a hill. Kaya isipin nyo, God comes down and then yung bundok na yun matutunaw sa ilalim niya. It speaks of judgment. So, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, God's coming or visitation can bring either judgment or blessing. Pag pinag-aralan po natin yung tema ng visitation o pagbisita ng Diyos, pagdalaw ng Diyos, pagdating ng Diyos, or coming of the Lord, coming of God,
coming with the clouds, yung mga naririnig natin, nakikita natin sa Bible na coming of God. Ang ibig sabihin po niyan ay pagbisita ng Diyos o pagdalo ng Diyos, at ang ibig sabihin po niyan or meron po yan dalawang implication. So ano po yon? God's visitation can bring either judgment or blessing. Pwedeng judgment siya or pwedeng blessing. So dito po sa Micah chapter 1, yung pagdating o yung coming of God po rito ay judgment. So that brings us to point number 2. God comes down to judge corrupt leaders. Naalala niyo po sa mensahe ni Micah, no? Isa sa nire-rebuke ni Micah yung mga corrupt leaders. Corruption sa gobyerno, bribery, mga judges na susuhulan, mga prince and rulers. They love injustice. They oppress people. Kinukuha nila yung mga lupain at ari-arian ng ibang tao. Sila po ay mga mapang-api na mga liderato. So, corrupt leaders. Sabi ng Micah chapter 1, dadalawin kayo ng Diyos. Napaka-corrupt nyo. Grabe kayo mapang-api ng kapwa. Grabe kayo kumbaga sa panahon natin ngayon, grabe kung paano yung nakawin yung kaban ng bayan. Grabe yung pagmamanipula nyo sa hustisya, sa justice system. Sabi ni Prophet Micah, dadalawin kayo ng Diyos. May araw din kayo. Bibisitahin kayo ng Diyos. At matatagpuan kayo ng Diyos sa inyong kalagayan na mga nagre-rebelde laban sa Kanya. So God comes down to judge corrupt leaders. Sa panahon din natin ngayon mga kapatid, talagang walang lulusot sa judgment ng Panginoon. Ine-expose ng Diyos yung mga lahat ng mga gumagawa ng masama. At kung malampasan man nila ang hustisya dito sa lupa, merong hustisya ang Diyos. Merong judgment day. At yung judgment ng Panginoon, walang makakalusot doon kahit pinakasesekreto ng mga tao hindi makakalusot sa hustisya ng Diyos. So God comes down to judge corrupt leaders. Pero tanda natin yung coming of the Lord o yung visitation ng Diyos, laging po yan, dalawang aspeto. Pwedeng judgment yan, pwedeng blessing, or pwedeng both. So sa mga ganitong pagkakataon, yung mga inaapi, pag dinalaw ng Panginoon yan, that's blessings for them. I-rescue sila ng Diyos, ililigtas ng Diyos yung mga inaapi. Pero yun yung mga mapang-api, nanlalamang ng kapwa, nang-aabuso ng kapwa, pag dinalaw ng Diyos yan, judgment yan against them. So tanda natin yung coming of the Lord, visitation ng Panginoon, yung pagdalaw ng Diyos, pag binisita ng Diyos yung isang bayan, judgment yon against the oppressor, and deliverance or salvation for the oppressed. Ito po yung pangatlong puntos natin. God comes down to help suffering people. So ito naman po yung ibang aspeto ng pagbisita ng Diyos para bisitahin ang mga oppressed. Sabi nga po rito sa Exodus chapter 3 verse 8, ito po yung mga Israelita inaalipin sa Ehipto for 400 years. Alipin sila ng mga Egyptians at grabe na yung iyak nila sa Panginoon. At sabi po rito sa verse 8, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. So ako ay bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. So isipin niyo po yung mga Israelitang inaalipin, binisita ng Diyos, and they experience God's deliverance, they experience God's blessings. Ganon din po sa maraming mga verses. Another example po, yung Ruth chapter 1 verse 6. Nagkaroon po ng malawakang tagutom. So dito po sa Ruth 1:6, sabi po ni Naomi,
Dati nagkaroon ng malawakang tagutom pero ngayon binisita na tayo ng Panginoon. Bumalik na tayo sa Israel. So sabi dito, "For she had heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people and given them food." Kaya po yung visitation of God, pwedeng blessing po yan sa mga nahihirapan. Kaya ito po yung mga application natin ngayong araw. Number 1, appeal to God to visit those who harm others. Kaya tayong mga Pilipino, no, nakita natin yung mga abusive na mga tao dito sa bansa natin. Kahit sa mga kapitbahay natin na sobrang abusado, kahit na doon sa may mga posisyon, kung nasan man tayong lugar, abusadong mga boss, no? Pwede tayong umapila sa Diyos. Sabihin natin, Lord, bisitahin niyo naman yung boss ko. Sobrang mapang-api. Lord, bisitahin niyo naman yung mga leaders ng bansa namin. Sobrang grabe sila, para silang yung mga taong nire-rebuke ni Prophet Micah, mga corrupt. Appeal to God to visit those who harm others. Pwede mo talagang iapila sa Panginoon. Pwede ka talagang manalangin, Lord, dalawin nyo yung mga nagpapahirap sa amin. Pangalawa po, ask God to visit you in your suffering. Kung ikaw naman ang nagdudusa, ikaw ang pinapahirapan, you are the one being oppressed, then you can also ask God for visitation. Ask God to visit you in your suffering. Parang sa panahon ng mga Israelita, or every time na dumaraing ang mga Israelita dahil pinapahirapan sila ng ibang bayan, yun yung dalangin nila, Lord, visit us. Bisitahin, dalawin niyo kami. Kalingain niyo kami sa aming kalagayan. Ask God to visit you in your suffering. Kung ano man ang sitwasyon mo sa iyong buhay, you can ask God, Lord, please show me your favor. Bisitahin niyo po ako. Hindi mo kailangang yung makita ang Diyos physically na binisita ka sa bahay mo, no? Yung visitation, ibig sabihin, ano po 'yon? Pabor ng Diyos. Binisita ka ng pabor ng Diyos. Kaya sa Bible, yan din po ay tinatawag na Year of the Lord's Favor. Kapag yung taon na yun ay pinakitaan ka ng pabor ng Diyos. Parang yung pagdating ng Panginoon Jesucristo, no? Year of the Lord's Favor. At pangatlo po, persevere as you wait for God's visitation. Kung ano man ang mga paghihirap na dinadanas natin ngayon, tayo man ay oppress or pinapahirapan or nagdudusa or napakadaming problema, maraming nakaatang sa ating mga balikat, di tayo makatulog sa gabi sa dami nating iniisip na mga alalahanin sa buhay, tungkol sa pamilya, tungkol sa ating mga anak, tungkol sa ating mga magulang, tungkol sa ating mga karamdaman. Mga kapatid, kung ano man yung bumabagabag sa isip natin at gumugulo sa ating mga isipan, you can ask God, Lord, please visit me. Dalawin niyo po ako. Pero as you wait on God's visitation, you ask God to give you perseverance. Na ikaw ay magpatuloy, lumaban, maging matatag, maging matyaga, maging mapagpasensya, bigyan ka ng Panginoon ng kalakasan na mapagtagumpayan mo ang lahat ng iyong pinagdadaanan. God is gracious. God is merciful. He will grant you strength, courage to face all your problems, all your predicaments. So persevere as you wait for God's visitation. Time will come. Darating din yung pabor ng Diyos sa atin. Time will come. Para po sa ating discussion, why is it important to understand the concept of God's visitation in the Bible? Bakit importante na alam natin o matuklasan natin yung concept ng pagdalaw ng Diyos o yung God's visitation? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, how does Micah reveal Jesus as the promised King? Part 2 of Part 3. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we appeal to you on behalf of those who are suffering and being harmed by others. Come in your justice, expose evil, and defend the weak and oppressed. Visit us also in our moments of pain, hardship, and discouragement.
Remind us that you see our suffering, hear our cries, and care deeply for us. Give us strength to persevere when your answer seems delayed. Teach us to wait patiently, trust your perfect timing, and remain faithful in every season. May we always hope in your visitation, knowing that you act according to your goodness. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay merong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magbigay ng katagumpayan sa inyo ngayong araw at magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.